Since ang topic ko today ay hindi po madalas tinatalakay, gusto ko nang unahin na pagsalitain mismo ang Panginoong Jesus. Okay, so si Jesus po ang gusto ko munang magsalita. Pero bago po ito, gusto ko rin i-share ang na-research kong definition of greed. Greed is an unquenchable, insatiable appetite or desire that is impossible to satisfy. Parang isa siyang desire na hindi napupuno. Ang isa pang meaning, greed is an intense and selfish desire for something, especially wealth, power, and food. So yung greed, matindi at walang satisfaction sa mga bagay na gusto niya. Okay, makinig na po kayong mabuti. Sa Luke 12, verses 13 to 21, mayroon pong madiin na warning ang Panginoong Jesus tungkol sa greed o kasakiman. Nung minsan po na mayroong humingi ng tulong kay Jesus, ang request niya ay, tingnan niyo po, sabihan ang kanyang kapatid na ibigay yung part ng mana o inheritance niya. Well, dito po, pinapakita ng Panginoon na ayaw ibigay ng kapatid niya yung part ng mana niya. Well, pakinggan po natin ang sagot ni Jesus, verses 12 to 21. Mag-start po ako sa 14. Sumagot si Jesus, kaibigan, tagahatol ba ako o tagahati ng pag-aari ninyo? And pagkasabi niya po nito, nag-warn na siya tungkol sa isang uri ng kasakiman sa material na bagay. Ang sabi niya, pakinggan niyong mabuti, ang sabi niya ni Jesus, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. In English, ang babala ng Panginoon, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. So, ang buhay, hindi naman nagkakaroon ng parang kahulugan. Sa dami lang po, ayon sa naipon na kayamanan. Well, damahin niyo pong mabuti, yan akin pong pinapahayag. At isama niyo po ang sarili niyo para ma-check po ninyo kung nagsasalita itong salita ng Diyos sa inyo mismo. Then sa verses 16 to 21 in Tagalog, at ikinuwento niya ang talinhaga na ito. May isang mayamang, may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. And then sabi niya, alam ko na. Gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki at doon ko ilalagay ang ani at mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom, at
nagpapakaligaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili. So makikita po natin dito na yung mayaman, may plano siya para, pakinggan niyo pong mabuti, para sa sarili niya. Wala ditong para sa Diyos, sa kingdom ng Diyos. Then, sinigurado po ni Jesus na, ang sabi niya sa sumunod na verse, ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili. Ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. At sinabi ni Jesus dito, kahit hindi po natin siya nakikita, okay, sinigurado po na niya ang gagawin niya sa mga taong nagpayaman sa sarili kaysa sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po, isa ang na-realize ko bago ako magpatuloy na bakit ang mayaman na tinutukoy ng Panginoon dito ay parang wala na siyang naisip tungkol sa kaharian ng Panginoon. By the way, si Jesus po ang nagsasalita rito. So kasi ganito po yung ugali ng tao at ganyan ang nangyayari sa tao. Anumang pagkakamali, pagka hindi mo kaagad inaresto, ibig sabihin, hindi mo kinorek, magiging alipin ka nito. Yung pangalawang beses, pangatlong beses, na itetempt ka, mahihirapan ka. At kapag nahihirapan ka na, mas pipiliin mo na yung pagkakasala. Kaya stern ang warning ng Panginoon dito. Kamatayan. Gawa lang ng kasakiman. Nakuha niyo po. Gusto ko kasing maintindihan niyo kung paano nag-work si Jesus. Ano yung mga sinasabi niya. Kahit sa magkapatid lang ang pinag-uusapan po rito, it doesn't mean sa magkapatid lang. Hindi. Sa lahat po, actually. Now, pakinggan niyo po ang pinayo ni Jesus na nasa verses 19 to 21. Ang sabi niya, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Kasi habang binabasa ko po ito kagabi, pinaalala sa akin ng Panginoon na walang kamalay-malay po ang mga tao, na meron ng nabuo na system, na lahat ng kayamanan po ng tao, hahawakan ng gobyerno. Actually, buo na yung system eh. Pero na lang siguro mga maliliit na inaantay gawin. So, anong masama doon? Ibig sabihin, ano man ang kayamanan natin, hindi natin ito basta-basta mailalabas. Pag gusto natin. Ang gobyerno ang magsasabi kung magkano lang ang ilalabas mo, pwede mong ilabas. So parang wala kang magiging control sa anumang yaman, meron ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Yan ang payo niya eh, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw. That's the system. Nakukuha nito. Bukod pa sa mga tunay na mga magnanakaw. Sa halip, look at that. Jesus is talking here. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kung saan walang insekto at kalawang na maninira
at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Sabi ko nga, what a great revelation itong pinagtapat ni Jesus. Alam niyo po, pag si Jesus nagsasalita, binasa niyo sa Bible, huwag niyong iiwanan yung Bible na hindi niyo nakuha ang sinabi. Kasi kaya niyo nga nabasa, pinabasa sa inyo yon ng Lord. Hindi yan binabasa lang, iniintindi para masunod. Kapag nilaktawan mo yon, marami nang mawawala sa iyo kasi ang Word of God ay dugtong-dugtong. So pagka may mali dito sa kabila, apektado lahat yan. Kasi yung una mong mali dito, mapopollute yung susunod hanggang meron pang ibang mangyayari. Mahirapan kang stop na yung pagsunod mo sa mali. Hindi alam to ng maraming tao. Kaya pinaglalaroan ng tao ang salanan. Every time po tayo nagkakasala, pinapahirapan natin yung sarili natin. Ninanakawan natin yung sarili natin. Ginagawa nating mangmang ang sarili natin. Every time. Kasi every sin na ginagawa po natin, ginawa natin dito, papay kasama yan doon sa susunod na mga gagawin mo pa. At yung sin, kasalanan, nakakapagpa-dull ng isip. So, ganito rin po ito. This time, ang dinidil naman ng Panginoon ay about materialism. No? Yun namang mga material na bagay. So, again, kanina nung binasa ko po yung sinabi ni Jesus na may insekto at kalawang na sisira sa kayamanan. Naalala ko po yung kaparehong warning sa James 5 verses 1, 2, 3. Santiago sa Tagalog. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. By the way, hindi po ako nagsasalita nito, ho. Huwag po kayo magagalit sa akin. Then, sabi pa rito, nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, ito pang sinabi, hahatulan kayo sa impyerno. Dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Again, in English, verse 3. Your gold and silver are corroded. Their corrosion will testify against you and eat your flesh like fire. You have hoarded wealth in the last days. Nakita niyo po yan? O tayo talagang last days na. Wala nang natitira. Inaantay na lang natin ang pagdating ng Panginoon. Nakuha niyo po, ba't hindi ito alam ng maraming tao? Hindi nila alam kung anong calendar ng mundo. Okay. So, alam ko po na nasa dulo na tayo ng last days. Kaya ko itinuturo po ito sa inyo ngayon para sa lahat ng hindi lang po, by the way, hindi lang po mayayaman ho. Kung ganyan din po ang attitude natin, kasama po tayo rito. Nakuha niyo po. So, kung mapapansin po ninyo, ginamit pa rito yung term na corrosion or kaagnasan ng treasure na hawak. Yun po yung binasa natin. At ang sinabi pa sa binasa natin, it will testify against them or you or us. Parang kasi may pinagpapagamitan ng Lord dyan sa purpose niya eh. Gospel, kailangan palawakin. Daming mahihirap, walang bahay. Tagutom, nagugutom, walang magastos. Yung church, ang daming pangangailangan. Alam ng tao, punta lang siya sa church. Tapos. Right? No. Bubukas ko po sa inyo ngayon.
bakit marami naghihirap na tao sa mundo. Okay. Gaya ng sabi ko, sa binasa ko kanina, sabi roon, it will testify against you or us. Para itong ebidensya against us, yun ang pinakita ng Lord. Against us, katulad sa korte naman ng Diyos. Alam po natin, in the last days, ito ang paalala. Kasi yung end part nga, ang sabi, you have hoarded wealth or treasures in the last days. Kaya maganda pong reminder ito, kahit nga po sabi ko, hirap na hirap akong buuin ang mensaheng ito. Pero, just the same, reminder ito, magandang reminder sa lahat na greed is deadly. Again, greed is deadly. Nakakamatay ang kasakiman. Praise God. Okay. Well, sa punto po na ito, gusto ko kayong tanungin. Sa palagay po ninyo, bakit kahit mayroong karangyaan, nakabaon pa rin sa problema ang mga tao sa buong mundo? Well, alam niyo po ba kung bakit? Kasi mayroon pong ginawa o ginagawang hindi tama o pagsuway sa Diyos ang mga tao. Simula pa sa mga unang tao, kina Adam and Eve. Pakinggan niyo po ito. Kasi meron pong flow ito eh. Dahil po sa kanilang dalawa, dumaloy sa ating lahat ang espiritu ng pagsuway sa Diyos na nagmula kay Satan. Imaginin po ninyo ito. Dahil lamang sa isang simpleng pagsuway sa inutos ng Diyos na huwag kakainin ng bunga ng isang puno, yung nasa gitna ng Garden of Eden, dumaloy na rito ang sumpa o curse sa lahat ng tao na ang dulo ay kamatayan. Well, sa Genesis po, ang pinakaunang book sa Bible, o tinatawag din na the foundation book of the Bible. Mababasa po natin ang inutos ng Diyos kay Adam para hindi po siya maparusahan ng kamatayan. Genesis 2:16 to 17 sa Tagalog. At sinabi niya sa tao, meaning sinabi ng Diyos kay Adam, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang, tingnan niyo po yung sabi ng Lord, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. So mayroon pong pinagbawal na bunga o puno ang Panginoon. So marami pong trees na pwede niyang kainin ng fruit. Pero mayroon pong isa lamang na tree na pinagbawal ng Diyos na huwag niyang kakainin ang bunga sapagkat mamamatay siya. So nag-warn ang Diyos para hindi siya maparusahan ng kamatayan. Pero alam po natin ang story, hindi po ba? Hindi pa rin sumunod si Adam, ang unang tao na kinreate ng Diyos. Hindi siya sumunod. Walang totoo po ang story ni Adam and Eve. Napakarami nating pwedeng pag-aralan. Pero habang nire-review ko po ang story nila, nagulat ako sa pinakita ng Holy Spirit. Ano po ito? Makinig po kayong mabuti. Una, ang story po ni Adam and Eve ay nasa first book. Again, nasa first book ng Bible. The book of Genesis.
Well, the book of Genesis ay ang pinaka-foundation ng iba pang book sa Bible. Ibig sabihin, ang book of Genesis, ito ang reference natin sa pagsunod sa mga inutos na ng Diyos. Tandaan niyo po, ang Diyos ay hindi pabago-bago ng sinasabi. Di po ba? Malakay 3:6a says, sabi ng Panginoon dito, For I am the Lord, I do not change. And Psalm 119 verse 89 says, The word, Lord, is eternal. Ito po yung hindi nare-realize ng tao. Kaya, mas safe po tayo, mas blessed tayo kapag ang inutos na niya ang sinusunod po natin. Kasi hindi siya nagbabago eh. Diba? Meron ka ng clear direction kaagad. Alam mo kung saan ka patungo. Hahanapin mo lang yung salita ng Lord. Anong sinasabi niya, susundin mo, may pangako siya. Pag sumunod ka, sigurado makukuha mo yung pangako. Ba't tayo lalayo sa salita ng Lord? Lahat sa mundo, temporary. Nagkakamali. Di po ba? Okay. So, napakaganda po nito. Ano pa po ang pinapakita niya rito sa story ni Adam and Eve? Una, dito po pinakita ng Panginoon ang unang-unang anyo ng greed o kasakiman sa dalawang unang-unang tao na kinreate ng Diyos, si Adam and Eve. Well, bakit ko po nasabi yung greed? Ito yung pinakita po ng Panginoon. Imagine niyo po, ang Diyos ay nag-create ng garden. At doon sa gitna nito, pinatira si Adam and Eve. Sa Garden of Eden, lahat ng bagay na kailangan nila ay pinrovide po ng Diyos. At hindi lang pinrovide, pinaganda ng Diyos ang kapaligiran nila at nilagyan ng masarap na pagkain. Genesis 2 verses 9 to 10 says, At pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tingnan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may, tingnan nyo, may una, puno na nagbibigay ng buhay. Again, una, puno na nagbibigay ng buhay. At may, pangalawa, puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman naman kung ano ang mabuti at masama. So maliwanag po dito na masagana sina Adam and Eve sa lahat ng kanilang kailangan, lalo na sa pagkain. Ganoon pa man, na-attract pa rin sila sa alok ng devil. Tingnan niyo po yung tao. Na-attract pa rin sila sa alok ng devil na kainin nila yung fruit na ipinagbabawal ng Diyos na kainin nila. Mas pinili pa rin nilang sundin ang sarili nila kaysa sa Diyos na nag-create lamang sa kanila. Ito po ang kauna-unahang anyo o manifestation ng greed sa mga unang tao na pinakilala sa kauna-unahang libro sa Bible. Para makita po nating lahat ang pinakaugat ng lahat ng uri ng kasakiman na nagbubunga ng kasalanan na nagbubulid sa kamatayan. Parang pag tinignan mo, simple lang, di ba? Kumain lang naman ng bunga eh. Hindi alam ng tao pag sinabi na ng Diyos yun na magyayari. Ayaw hanapin ng tao yung salita ng Lord. Kaya mga tao sa mundo, alam nyo na, pamali-mali. Di ba? Pag nakadapang-dapa na,
tsaka lang pupuntahan ng Diyos. Right? Yan ang ugali ng tao, kaya binubukas ko po ito eh. Sa umpisa pa lang, yung unang libro pa lang. Ito pa, pakinggan niyo po. So, makikita natin yung kasakiman na bublid ng kamatayan. At ang espiritong ito ng greed na itinuro ni Satan kay Adam and Eve ay patuloy pa rin dumadaloy sa mundo. Sapagkat ang mga tao ay mas pinipili ang mga nasa mundo kaysa ang mga batas ng Diyos na hindi nawawala ng bisa at hindi ito nagbabago. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Trumps Go community.